43 million, there will be additional 100 million for the project. Diin siya mahalin kong and for what business? Gusto ina, ang initial project naton is 143 million. Pero ang gusto sang Iloilo Provincial Government, gusto ko man nga mas manami pagid kag mas kumpleto, pati ang mga linking bridge diri sa main building, pati dugang nga facilities. Nagsugot na ako nga dugangan ko pagit ini next year sa 100 million para mangin standard of healthcare na siya for pediatrics and for women's healthcare. Gusto ko mapasaka agid ang kalidad, hindi lang sang serbisyo, but sang pasilidad kag sang mga building para sigurado nga manami ang paghatag naton sa healthcare. Ang 100 million specifically intended gihapon for this mother Yes, and child? specifically intended for the mother and child building only. Kag may list na ako sang program of work nga ginlista sang Iloilo Provincial Government kag ihatag ko tanan ina. Okay. Kay naka-indicate na 365 days para mag-complete din siya kong. So after the completion, ang mo man na paghatag sa additional ka budget? Ihatag ko na samtang ginaobra pa lang para ma-incorporate na nila ang bag-o nga program of work sa ginaobra nila subong para hindi mabudlayan ang DPWH kag ang contract. So when do we plan kong? The building and the construction will start this month and the additional funding will be given next year. Kung ang 100 million, you've mentioned you have the scope of work na ano ni ang idugang natin sa facility? Ang listahan ara kay Dr. Cordero para ang specifics siya na lang interviewon. Nami gid. Kung na-mention na next year na-end, natapos na ni ang construction ng building, when ang target operation ko? Gusto ko ma-operate siya kag ma-inaugurar kita on my last day as congressman of the 3rd District sa 2028. Kung may problema, bakit na sa ward congestion din sa Iloilo Provincial Hospital? Ang aton nga pasyente wa ay nagaiban, nagadamo lang. So ang pediatrics, ang OB/GYN, kag ang iban pa nga mother and care related departments sa Iloilo Provincial Hospital, sailohon naton diri sa mother and child building para mangin specialty department lang siya for pediatrics, OB/GYN and neonatal care. So ang mga kabataan nga bago bata, ang mga nanay nga nagabusong kag mabata, hindi na magsimbog sa iban nga pasyente para may specific care kita kag may protection sila sa possible infection and contamination. It will be a challenge for us to operate this in the highest standard care. Kag kumatapos ini, buligan kuliwat si Governor Toto Defensor at si Dr. Cordero nga ang iban nga facilities sang IPH mapanami pagid. It's a challenge not only for the 3rd District pero dapat sa bilog nga probinsya sang Iloilo may amo kita sini nga kalidad sang facility kag healthcare kag buligan ko sa ulihi ang iban nga mga distrito kag mga banwa. Huwag silingon kong mahawan na ang pinaka-area sa may IPH kay halin na sa next na building. Gusto na maka-expand sila sang ila operating room, sang ila nga pulmonary, sang ila cardiology para bulag tanagid lang ang kabataan kag women's health. May plan kita kung na magdamuon ng ato ng mga doctors, midwives, we have a separate facility for mother and child. Sa subong i-absorb nato ng existing personnel sang Iloilo Provincial Hospital for pediatrics, OB/GYN, neonatal care. Pero nag-isugilano na kami ni Dr. Raul Banyas kag ni Dr. Cordero that we will engage, no, mapungko kami para sa isa ka Memorandum of Agreement with Western Visayas State University para pwede ka intern diri ang ilang mga doktor nga nagakuha sang pediatrics kag OB/GYN kag makadugang kita sang tawo diri nga may naga-training nga nami ang facility kag makadugang kita sang attendant doctors sa aton mga pasyente. Kung what do you think I need pa i-improve natin diri sa Iloilo Provincial Hospital? Manami subong pero ang aton nga mga facilities dapat ma-upgrade naton ang aton mga equipment kag aton nga ang mga tawo kag I will leave it up to the governor and to Dr. Raul Banyas to take care of the requirements for personnel. Mahatag lang ako anay sa ila pero hindi ko mag-intra.
O kada topic. Doon ni Kong na makalagan ikaw, governor sa 2020. Marami ina nga option because Iloilo will always be my priority. Pero tapuson ko anay ining obra ko sa Kongreso kag sugudan talang galing ang politika sa husto nga tiyempo. So na nga na winapalagan si Mayor Bongbong po at nga mangin vice governor. Hindi. Maayo ang aton vice gobernador si Lian Dibuque na isa pa siya ka-term kag kung makaupod kami sa ulihi kung madayon gid man maayo man ina nga partneranay. Sa nung sakto nga time nga para may estudyante nitong Antes mag-filing pangapi ka mo tos balay. Pero right now, kung i-consider is the potential Vice Governor for Running 2018 is still Vice Governor Dibuque. Of course. Of course. A different topic man kong, no? Election man siya, pero for the BSKE, ang sa Congress, anong updates ang postponement sa BSKE kong? Do we have update for this? May bill nga nagapospone sang barangay elections kag nagahulag sa komitiba ang bill. Hindi ko lang mahambal kung maaprubahan ini sang Kongreso pag sa Senado. Pero sa subong nga waay pa na-approve ang bill postponing the barangay elections. Ang sabat ko pirmi as of today, madayon. Mabalaan ta na next month kung maaprubahan namon ang postpone. Pero favor kaya ako ang dayon no ng BSKE. Gina-assess ko kung ano ang husto nga desisyon kay ang hambal sang COMELEC 8 billion pesos na kuno ang nagasto sa ila preparation sang barangay elections. Kanugon ini kung hindi malang madayon kag nag-uyang kita sang 8 billion pesos. So I will wait for the committee report kung anong justification nila. Kung hindi nila pagdayunon, nagdira ako masabat kung anong maayo para sa akin. Kung another topic regarding pala sa mga children na involved sa mga crime subong, sa mga like sa Tacloban, Zamboanga, may gina-propose na i-lower ang age ng liability sa mga children. Kung ano are favors nito? Hindi pwede nga isla naton ang batas kada may matabo nga wala kita kapreparar. Manami na ang batas subong nga ang mga 15 to 18 kung nag-akto sila with discernment o nabalaan nila kung anong ginoobra nila, mapriso sila. Kag ang nubo pa dira, hindi mapriso. Kung islanta naman ina, kag may biktima na naman nga bata nga napriso, sigurado ako may mareklamo na naman liwat nga ginapriso naton ang mga kabataan kag hindi ang mga may sala, mga ginikanan nga pabaya, ang mga institusyon nga pabaya. So, ang pinaka-importante, may layi kita sa juvenile justice system. Ang pinaka-importante ang implementation sina. Ang pinaka-importante nga ang mga ginhikanan kag mga eskwelahan balaan nila ang responsibilidad sa mga kabataan nila kag sa mga estudyante nila. Hambalon ko sa inyo sa 7 ko katuig sa Kongreso, damo kita sang layi kag manami ang mga layi natin. Kulang gid kita sa implementasyon kag political will nga i-enforce ang mga layi natin. So amo nang mahambal ko subong, hindi kita magkambyo sang batas kay may natabo lang nga isa o duha ka insidente. Kung anaton sang gusto kung paano balaging implementar ini. Kay sigurado ako may kakulangan ang gobyerno kag ang mga tao. Kung hindi mo sa impeachment, sa iluhon ang hearing from APN kasama. May posibilidad gid para hindi maguntat kada alas 2 ang impeachment trial. So kung masugod alas 3, siyang nagligad nagasugod alas 3, galapot kami alas 8, alas 9. Maubos namon ang mga testigo. Gusto ko matapos na ning impeachment kay kun magalawig hindi maayo para sa aton tanan nga amo lang ni ginastoryahan. Ang importante klaro nga ginlatag ang ebidensya kag pabayan naton ang mga senador nga magdesisyon sa gusto. Kung bala para sa ila kakson ang vice presidente o dapat hindi pagkakson ang vice presidente. Amo nang pinakan kanami nga senaryo nga may fair and equal justice and due process. May mga legislations kapag bala kong na ipasar before the year ends. Damo gid ako sang gusto tani mapasar. May ara ako nga bill on legislated wage hike
nga puntahan mapasaka ang sweldo sa aton minimum wage earner. Nationwide, bisan gamay lang, pero kada tuig may gatupa. Ay 37 years na kita nga wala sang legislated wage hike. Kung kada tuig nagasaka kita bisan gamay lang, layo na tani ang naabtan sang sweldo sang aton mga workers. May bill ako creating the Department of Water Resources and Water Commission para tutukan ang kilanlan naton sa tubig. Kay ang tubig mas importante pa sa kuryente. Sa subong wala mapasar. May bill ako institutionalizing the Project NOAA na magatuon kung diin ang pinakamaayo nga mag-address sang baha, diin mapatindog, diin hindi mapatindog, sa subong waay pa mapasar. Hindi ako maguntat hasta nga matapos ako kag hindi ko makita nga mapasar ina sa 2020. Kung ikaw man kung gobernador ka, no? Anong focus mo sa probinsya? Kung ikaw? In kaso lang, ang ginsugudan sa subong adlaw, sigurado nga ang healthcare will be a priority for all Ilonggos in the province of Iloilo. Hasta lang tada, kasi mga intriga nyo na ko. Kong last na lang, Na-advance ko. last na lang kay Kong on my end. Your thoughts lang, Kong, on the proposed nga ang mga estudyante bala with the recent attacks sa mga schools nga i-transform into transparent bags as well as man ang controversial man nga pagpatigayon sang attack drills which is nagkuha siya sang damo nga reaction sa public. Ang transparent bag, kung hindi pagsabton sang gobyerno nga baklan ang mga estudyante sang transparent bag, pabudlay na naman ina nga gasto kapin pagid sa pigado. Dapat ang presence ng aton nga mga ginhikanan sa pagtatap sa mga kabataan nila, sa pagpadako sang ilang kabataan, dira gid dapat masugod. Hindi mo mabantayan ang lilibo nga estudyante sa isa ka eskwelahan. Kag hindi naton mabutangan gwardiya, kag metal detector, kag x-ray ang tanan nga eskwelahan. Amo nang realidad sila. Kag hindi ko makita nga ang transparent bag may pundo sa subong para i-implement. So masugod gid kita sa mental health at home and mental health in the classroom. Mulang nang ginaanay ang mahimo. Hindi, may mga panawagan kung nga tanay mga eskwelahan, punduhan na ng balakon sa DepEd para nga maka-install sila sa security guards yung ibang LGU sa nagabutang. Gusto ina, manami ina, pero kung lantawon mo kung ano ang priorities ang DepEd sa budget nila, kulang sila teacher, kulang sila feeding program, classroom, kulang sila water system. So ang mga security guard, sigurado ako, hindi na ma-implement sa tanan nga eskwela. So tanawon tagid anay kung ano ang ka-implementable naton nga program for DepEd. Ang live shooting exercise, kung ang paborito. Sila kasi may mga security lang, pero hindi ko paborito. Shooting exercise. Live shooting. Pwede man ina nga ma-practice ang mga shooting exercise sa campus ng PNP kag sang LGU para ang quick response ara. Pero kung sa eskwelahan, tanan nga drill mahimo, pero hindi ka gidya kapakot kung may bata nga madala pusil kag gulpi lang maniro mo, hindi mo na iya maprediktar. Pero hindi dapat, may moon na sila. Pero ang awareness sang ginhikanan kag sang maestra kag maestro nga may problematic ako nga estudyante, dapat maunahan na ina nila sa timprano pa lang. Hindi ka pabor sa silang live shooting. Tagtan na lang na sa PNP kag kung ano ang mas maayo sa ila. Thank you. Okay, o kamo anay. Thank you.